Maligayang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya. Isang napakagandang umaga ngayong araw na ito na ibinigay ng aming mahal na Panginoon para sa atin. Salamat sa Diyos na muli nating nakamtan ang biyayang makabangon sa isang bagong araw, sa isang bagong pagkakataon na maglingkod sa Kanya at magpakita ng aming pagmamahal sa Kanyang mga nilalang. Ang bawat umaga ay isang regalo, isang fresh start, isang opportunity na maging mas malapit sa aming tagapaglikha. Hindi natin dapat basta-basta na lang palampasin ang ganitong mga sandali ng pagkakaisa at panalangin. Kaya ngayon, habang tayo ay nagsasama-sama sa virtual na espasyong ito, hinihikayat ko kayong buksan ang inyong mga puso at isipan upang tanggapin ang mga mensahe at biyayang naghihintay sa atin. Ang araw na ito ay puno ng posibilidad, puno ng pag-asa at puno ng mga himala na naghihintay na matupad sa aming mga buhay. Pasasalamatan natin ang Panginoon na kahit sa gitna ng mga pagsubok at hamon na aming pinagdadaanan, patuloy pa rin siyang nagbibigay ng lakas, ng inspirasyon at ng direksyon sa aming mga landas. Walang ibang mas magandang paraan upang simulan ang aming araw kundi sa pamamagitan ng masigasig na panalangin, ng taos-pusong pagpapasalamat at ng malaking tiwala sa Kanyang mga plano para sa aming mga buhay. Ang umaga ay simbolo ng bagong simula, ng fresh hope, ng renewed energy na kailangan natin upang harapin ang lahat ng mga gawain at responsibilidad na naghihintay sa atin sa buong araw na ito. Sa araw na ito, ang aming tema ay tungkol sa simula ng araw na may kapangyarihan, sa pagkakaroon ng malakas na spiritual foundation na magsisilbing gabay at proteksyon sa aming mga aktibidad. Hindi sapat na basta na lang gumising tayo at simulang gawin ang aming mga gawain nang walang prayer, nang walang connection sa aming Diyos. Kailangan natin ng proper spiritual preparation, ng malaking tiwala sa Kanyang mga plano at ng buong determinasyon na gawin ang lahat para sa Kanyang kaluwalhatian. Ang mga taong nagsisimula ng araw nila sa panalangin ay may mas malaking chance na magkaroon ng productive, peaceful at blessed na araw. Hindi ito superstition o lamang paniniwala. Ito ay spiritual principle na napatunayan na ng maraming mga tao sa buong mundo. Ang aming bersikulo ankora para sa araw na ito ay matatagpuan sa Awit 118:24 na nagsasabing, "Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Magalak at magdiwang tayo dito." Napakagandang verse na ito dahil nagiging reminder sa atin na ang bawat araw na natatanggap natin ay hindi aksidente o coincidence. Ito ay deliberate creation ng aming Panginoon para sa aming kabutihan at para sa Kanyang mga layunin. Kapag natin sinasabing ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kinikilala natin na ang Diyos ay active participant sa aming daily experience. Hindi siya distant o disconnected. Siya ay intimately involved sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo ng aming existence. Ang magalak at magdiwang naman ay hindi optional suggestion, kundi command na dapat nating sundin. Ito ay conscious decision na dapat nating gawin araw-araw. Ang magkaroon ng joyful at celebratory na attitude sa lahat ng mga blessing at opportunity na binibigay sa atin. Kaya nga mga kapatid, hinihikayat ko kayong mag-comment sa baba ng video na ito at ibahagi ninyo kung ano ang mga specific na prayer requests ninyo para sa araw na ito. Sabihan ninyo kami kung ano ang mga area ng inyong buhay na nangangailangan ng special attention at intercession. Maraming tao sa aming community na handang makipag-agree sa prayer para sa inyo at walang mas powerful kesa sa collective prayer ng mga believers na may iisang puso at layunin. Huwag kayong mahiyang mag-share ng inyong mga burden, mga pangarap, mga takot at mga expectation para sa araw na ito. Ang pakikipag-connect sa kapwa believers ay isang mahalagang part ng aming spiritual growth at development. Hindi tayo dapat mag-isa sa aming faith journey.
Kailangan natin ng community, ng support system, ng mga taong makakasama natin sa pagdarasal at pagpupuri sa Panginoon. Ngayon ay maghahanda na tayo sa aming malalim na panalangin para sa araw na ito. Hinihikayat ko kayong kumuha ng comfortable position. Bawasan ninyo ang lahat ng distraction sa inyong paligid at hayaan ninyong mapuno ng Holy Spirit ang inyong mga puso at isipan. Ang susunod na mga minuto ay magiging sacred time na pagkakaisa natin sa presence ng aming Panginoon. Huwag ninyong basta-basta lang pakinggan ang mga salita. Participate kayo ng buong puso. Mag-agree kayo sa mga prayer na maririnig ninyo at hayaan ninyong gumawa ang Panginoon ng miracle sa inyong mga buhay sa pamamagitan ng collective faith na ipapakita natin ngayon. Mahal naming Ama sa Langit, lumapit kami sa iyo ngayong umaga na may malaking galang, pagmamahal at paggalang sa inyong banal na pangalan. Kinikilala namin na ikaw ay Diyos na walang kapantay, na walang katulad, na may absoluto na kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Salamat po sa inyo na muli naming nakamit ang pribilehiyo na makabangon sa araw na ito, na makapaghinga ng hangin na inyong nilikha, na makaranas ng mainit na sikat ng araw na inyong inilagay sa kalangitan para sa aming kapakinabangan. Walang ibang mas deserve ng aming pasasalamat kundi kayo na nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan namin, mula sa pinakamaliit na blessing hanggang sa pinakamalalaking miracle na natatanggap namin araw-araw. Nagpapasalamat kami sa inyo na hindi ninyo kami pinabayaan sa gitna ng mga challenge at difficulty na aming nararanasan. Salamat po na patuloy ninyong ginagabayan ang aming mga desisyon, na binibigyan ninyo kami ng wisdom para sa mga problemang aming kinakaharap at na laging naroroon kayo upang marinig ang aming mga dalangin at request. Ang umaga na ito ay proof ng inyong faithfulness sa amin. Kahit hindi kami perfect, kahit maraming pagkakataon na nagkakamali kami at nagiging rebellious, patuloy pa rin ninyong binibigyan kami ng mga pagkakataon na mag-repent, na mag-grow, at na maging mas malapit sa inyo. Hindi namin deserve ang ganitong klaseng unconditional love, pero dahil sa inyong infinite na mercy at grace, natatanggap namin ito ng libre at walang bayad. Kinikilala namin ngayong umaga na ito na walang ibang makakapantay sa inyong presence sa aming mga buhay. Walang problema na hindi ninyo kayang solusyonan, walang sakit na hindi ninyo kayang gamutin, walang broken relationship na hindi ninyo kayang i-restore, at walang financial crisis na hindi ninyo kayang resolbahin. Kayo ang Diyos na gumagawa ng mga imposible, na nagbabago ng mga sitwasyon na tila walang hope, at na nagbibigay ng second chances sa mga taong akala nila ay wala ng pag-asa ang kanilang mga buhay. Kaya naman sa araw na ito, hinihiling namin sa inyo na ipakita once again ang inyong mighty power sa aming mga karanasan, sa aming mga plano at sa aming mga relationships with other people. Ang tema na aming tatalakayin ngayon ay tungkol sa proper way ng pagsisimula ng ating araw. Hindi lamang physical na paggising, kundi spiritual awakening na magbibigay sa atin ng right mindset, right attitude at right expectation para sa lahat ng mangyayari sa ating mga buhay sa loob ng susunod na mga oras. Maraming tao ang nagkakaroon ng bad day dahil hindi nila properly na sinimulan ang kanilang umaga. Gumigising sila ng stressed, worried at anxious tungkol sa mga gawain na kailangan nilang gawin. Hindi nila ni-realize na ang mindset nila sa first few minutes pagkagising ay magiging foundation ng kanilang whole day experience. Kaya naman importante na matuto tayong mag-invest ng time sa prayer, meditation at spiritual preparation bago pa natin simulan ang aming mga regular activities. Ang aming bersikulo Ankora, Awit 118:24 ay nagbibigay sa atin ng clear direction kung paano dapat natin tingnan ang bawat araw na binibigay sa atin. Una, dapat nating kilalanin na ito ay araw na ginawa ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ito random occurrence kundi intentional creation ng Diyos.
para sa specific purposes sa aming buhay. Pangalawa, dapat nating magkaroon ng attitude na magalak at magdiwang, hindi dahil wala tayong problema o challenge, kundi dahil may tiwala tayo na ang Panginoon ay may magandang plano sa gitna ng lahat ng mga circumstances na aming nararanasan. Ang joy na ito ay hindi dependent sa external situations, kundi sa internal assurance na ang Diyos ay in control at may best interest niya para sa amin. Kinikilala namin, mahal naming Panginoon, na marami sa amin ay may mga weaknesses at limitations na nagiging dahilan kung bakit hindi namin fully na na-experience ang joy at peace na dapat naming maranasan bilang inyong mga anak. May mga pagkakataon na nagiging overwhelmed kami sa dami ng mga responsibilidad na kailangan naming gawin. May mga araw na nafe-feel namin na hindi namin kaya ang lahat ng mga pressure na dumadating sa amin mula sa aming work, family at ibang commitments. May mga moments din na nagiging doubtful kami sa inyong plans para sa amin, lalo na kapag tumatagal ang mga prayer request namin na hindi pa rin natutugon ayon sa aming gusto. Kilala ninyo po ang aming mga heart condition, ang aming mga hidden fears, at ang aming mga unspoken concerns na hindi namin masabi sa ibang tao. Kaya po ngayong umaga na ito, hinihiling namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng fresh perspective tungkol sa aming mga sitwasyon. Hiling namin na i-renew ninyo ang aming strength upang kayanin namin ang lahat ng mga challenges na darating sa araw na ito. Bigyan ninyo po kami ng wisdom para sa lahat ng mga desisyon na kailangan naming gawin, mula sa pinakamaliit na choices hanggang sa mga major decisions na makakaapekto sa aming future. Gabayan ninyo po ang aming mga salita upang maging blessing kami sa mga taong makakausap namin ngayong araw. Protektahan ninyo po kami mula sa lahat ng uri ng kasamaan, accidents at mga negative influences na maaaring makaapekto sa aming physical, emotional at spiritual well-being. Hinihiling din namin sa inyo na bigyan ninyo kami ng grateful heart sa lahat ng mga blessing na natatanggap namin araw-araw, kahit yung mga bagay na madalas namin na-overlook o hindi namin napapansin. Salamat po sa pagkakaroon namin ng healthy body na kayang gumana ng maayos, sa pagkakaroon namin ng clear mind na kayang mag-isip at mag-analyze ng mga sitwasyon, sa pagkakaroon namin ng family members na nagmamahal sa amin kahit hindi kami perfect, at sa pagkakaroon namin ng opportunities na kumita ng honest income para sa aming mga pangangailangan. Maraming tao sa mundo ang hindi nabibigyan ng mga pribilehiyong ito. Kaya naman hindi dapat namin basta-basta lang i-take for granted ang mga blessings na ito. Bigyan ninyo rin po kami ng compassionate heart para sa mga taong mas nangangailangan kaysa sa amin. May mga tao po na walang pagkaing makain ngayong araw. May mga taong walang proper shelter na matutuluyan. May mga taong nagkakasakit ng malala at walang pambayad sa hospital bills. At may mga taong nalulungkot dahil nawalan sila ng mga mahal sa buhay. Hindi po namin sinasabi na solusyonan namin ang lahat ng mga problema ng mundo, pero hiling namin na gawing sensitive ang aming mga puso sa pangangailangan ng aming kapwa at bigyan ninyo kami ng opportunity na maging instrument ng inyong love at kindness sa mga taong makakasalubong namin. Sa Jeremias 29:11, nakasulat po na, sapagkat alam ko ang mga plano na ginagawa ko para sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, mga planong magdudulot ng kapakanan at hindi ng kapahamakan upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Salamat po na may assurance kami na ang lahat ng nangyayari sa aming mga buhay ay may purpose at direction na nagmumula sa inyong wisdom. Kahit hindi namin maintindihan ang timing o ang method na ginagamit ninyo, may complete trust kami na ang ending ay magiging good para sa amin dahil alam ninyo ang best para sa aming spiritual growth at development. Sa Filipos 4:19 naman, nakalagay na, at tutugon ng aking Diyos sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mayamang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus.
Kaya po hinihiling namin na ipakita ninyo sa araw na ito ang inyong faithfulness sa provision para sa aming mga pangangailangan, hindi lamang material needs, kundi emotional, spiritual, at relational needs din namin. May tiwala kami na hindi ninyo kami pababayaan at na lahat ng kailangan namin para sa productive at blessed na araw ay ibibigay ninyo sa tamang panahon. Sa Kawikaan 3:5-6 naman nakasaad na umasa sa Panginoon ng buong puso mo at huwag mong iasa sa sarili mong unawa. Sa lahat ng inyong mga daan ay kilalanin mo siya at tutuwirin niya ang inyong mga landas. Ngayong umaga po, nire-renew namin ang aming commitment na hindi mag-rely sa sarili naming wisdom at understanding, kundi sa inyong guidance at direction. Maraming pagkakataon po na gusto naming gumawa ng mga plano base sa aming limited perspective. Pero naalala namin na ang inyong ways ay mas mataas kaysa sa aming ways at ang inyong thoughts ay mas mataas kaysa sa aming thoughts. Isaiah 55:2-9 nga po ang nagsasabi na, sapagkat ang aming mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aming mga pamamaraan, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong mas mataas ang langit kaysa sa lupa, gayon ding mas mataas ang aming mga pamamaraan kaysa sa inyong mga pamamaraan, at ang aming mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Kaya po sa lahat ng mga desisyon na gagawin namin ngayong araw, hinihiling namin ang inyong wisdom at discernment upang hindi kami magkamali sa mga choices na gagawin namin. Sa Roma 8:28 naman, nakasulat na, at alam natin na ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng mga bagay para sa ikabubuti ng mga umaibig sa Kanya na mga tinatawag ayon sa Kanyang layunin. Salamat po na may guarantee kami na kahit ano pang mangyari sa araw na ito, whether good or challenging, lahat ay gagamitin ninyo para sa aming ikabubuti at para sa aming spiritual maturity. Hindi po ibig sabihin na lahat ay magiging easy, pero may assurance kami na lahat ay may purpose at significance sa bigger picture ng aming faith journey. Dahil dito, nagde-declare kami ngayong umaga na ito na committed kami sa pagsunod sa inyong will para sa aming mga buhay. Hindi kami magre-resist sa mga situations na hindi namin gusto o hindi ayon sa aming expectations. Hindi kami magiging bitter o resentful kapag may mga nangyayaring hindi ayon sa aming plans. Instead, tatanggapin namin ang lahat na may attitude na Thy will be done at may tiwala na ang inyong plan ay always better than our own plans. Gagawin namin ang best namin na maging obedient sa inyong commands, na maging faithful sa aming responsibilities, at na maging good testimony ng inyong love at grace sa mga taong makakasalamuhan namin. Ngayon po ay mag-intercede kami para sa mga tao at mga sitwasyong malapit sa aming mga puso. Alam po ninyo na hindi kami nag-iisa sa mundo. May mga family members kami, mga friends, mga workmates, at mga community members na important din sa amin at na nangangailangan din ng inyong blessing at protection. Kaya po hinihiling namin na maging channel kami ng inyong grace, hindi lamang para sa aming sariling kapakanan, kundi para din sa welfare ng mga taong mahal namin. Mahal naming Panginoon, pinakikinabangan namin ang power ng intercession na binigay ninyo sa amin bilang mga believers. Una, gustoy naming mag-pray para sa aming mga family members na may mga specific needs at challenges sa kanilang mga buhay. May mga asawa po naming nangangailangan ng healing mula sa sakit, ng breakthrough sa kanilang career, ng wisdom sa mga desisyon na kailangan nilang gawin at ng strength para makapagtuloy sa kanilang mga responsibilities. Hinihiling po namin na bigyan ninyo sila ng good health, ng peace of mind, ng financial stability at ng deeper relationship sa inyo. Protektahan po ninyo sila sa lahat ng uri ng danger habang papasok sila sa trabaho o sa ibang activities nila ngayong araw. Para din po sa aming mga anak na nag-aaral pa o may mga sariling family na,
Hinihiling namin na gabayan po ninyo sila sa lahat ng mga desisyon na ginagawa nila. May mga anak po kaming nasa critical stage ng kanilang studies, may mga exam o project na kailangan nilang i-complete, at may mga peer pressure na kinakaharap nila sa school o sa community. Bigyan po ninyo sila ng wisdom na makakita ng difference between right at wrong, ng strength na tumayo para sa tama kahit mahirap, at ng protection mula sa mga bad influences na maaaring makaapekto sa kanilang moral at spiritual development. Sana po ay maging blessing sila sa kanilang mga classmates, teachers, at sa lahat ng mga taong nakakasalamuha nila. Para din po sa mga magulang namin na tumatanda na, salamat po na nabibigyan pa namin ng opportunity na makasama sila at ma-take care nila sa stage na ito ng kanilang buhay. May mga magulang po kaming may mga health issues, may mga concerns tungkol sa kanilang future, at may mga emotional needs na kailangan ng attention. Hinihiling po namin na bigyan ninyo kami ng patience, love, at wisdom para ma-serve namin sila ng maayos. Gamutin po ninyo ang mga sakit nila, bigyan ninyo sila ng peace sa kanilang mga worried thoughts, at hayaan po ninyong ma-feel nila na valued at appreciated pa rin sila sa stage na ito ng kanilang life. Para din po sa mga kapatid naming may mga financial struggles, alam po ninyo na maraming tao sa aming community ang nahihirapan sa economic situation ngayon. May mga nawala ng trabaho dahil sa pandemic, may mga business na nag-struggle o nag-close completely, may mga family na hindi makabayad ng rent o ng basic utilities, at may mga tao na napilitan mag-loan ng malaking pera para sa mga emergency expenses. Hinihiling po namin na magbukas kayo ng mga opportunity para sa kanila, new job openings na swak sa kanilang skills at experience, business ideas na magbibigay sa kanila ng steady income, at mga connections na makakatulong sa kanila na ma-achieve ang financial stability na nila. Ngayong umaga po ay hinihiling din namin na bigyan ninyo ng good health ang lahat ng mga tao na may mga sakit sa katawan. May mga kakilala po kaming may diabetes, high blood pressure, heart problems, cancer, kidney problems, at iba pa pang mga serious medical conditions. Salamat po na kayo ay healing God na may power na gumaling ng lahat ng uri ng sakit. Hindi po kayo limited sa mga capabilities ng modern medicine. Kayo po ay may absolute power na mag-restore ng damaged tissues, na inormalize ang mga organ functions, na mag-eliminate ng mga harmful cells, at na magbigay ng complete healing na hindi kayang gawin ng mga doktor. Kaya po hinihiling namin na ipakita ninyo ang inyong healing power sa mga taong nagdurusa sa sakit ngayon. Para din po sa mga taong may emotional at mental health challenges. Alam po ninyo na may mga tao na nagde-depression, anxiety, trauma mula sa past experiences, at iba pang psychological conditions na nakakaapekto sa kanilang daily functioning. May mga tao pong nafa-feel na hopeless, na walang purpose ang kanilang buhay, na hindi nila worth ang love at care na binibigay sa kanila ng ibang tao. Hinihiling po namin na magbigay kayo ng hope sa kanilang mga puso, na i-heal ang mga emotional wounds na matagal na nilang dala, at na ipakita sa kanila ang kanilang true value sa inyong mata. Bigyan po ninyo sila ng mga taong makakasuporta sa kanila sa healing process nila. Para din po sa mga taong nakaka-struggle sa addiction, may mga kakilala po kaming addicted sa alcohol, drugs, gambling, pornography, at iba pang mga destructive habits na sumusulong sa kanilang buhay at relationships. Alam po namin na addiction ay hindi simple na lack of willpower, kundi complex condition na nangangailangan ng divine intervention para sa complete healing. Kaya po hinihiling namin na bigyan ninyo ng supernatural strength ang mga taong gustong mag-quit sa kanilang mga addiction. Protektahan po ninyo sila mula sa temptation. Bigyan ninyo sila ng support system na makakaatulong sa kanilang recovery, at i-restore po ninyo ang mga relationship na nasira dahil sa kanilang past behavior.
Mag-intercede din po kami para sa aming bansa at sa mga leader namin sa lahat ng level ng government. Alam po ninyo na may maraming challenges ang Pilipinas ngayon. Corruption, poverty, crime, environmental issues at iba pang social problems na nangangailangan ng effective at righteous leadership. Hinihiling po namin na bigyan ninyo ng wisdom ang aming mga elected officials na gumawa ng mga desisyon na makakabuti sa majority ng mga Pilipino. Protektahan po ninyo sila mula sa mga temptation na mag-corrupt, na mag-abuse ng kanilang power at na gumawa ng mga plano na magbe-benefit lang sa kanilang personal interest. Para din po sa aming mga police officers, military personnel at ibang law enforcement agencies. Salamat po na may mga tao na willing na mag-sacrifice ng kanilang safety para protektahan ang general public. Hinihiling po namin na bigyan ninyo sila ng strength, courage at integrity sa pagpe-perform ng kanilang duties. Protektahan po ninyo sila mula sa mga criminals na maaaring makasakit sa kanila at bigyan ninyo sila ng wisdom na makagawa ng mga desisyon na makakabuti sa peace at order sa aming mga komunidad. Para din po sa mga teachers, doctors, nurses at ibang mga professionals na nagsiserve sa public, salamat po na may mga taong dedicated sa pag-help sa ibang tao kahit minsan ay hindi adequate ang compensation na natatanggap nila. Bigyan po ninyo sila ng strength na makapagtuloy sa kanilang service ng resources na kailangan nila para ma-perform ng maayos ang kanilang work at ng satisfaction na galing sa knowledge na ginagawa nila ang difference sa buhay ng mga tao na nasiserbihan nila. Hinihiling din po namin na mag-pray para sa church community namin at sa lahat ng mga believers sa buong mundo. May mga local churches po na nag-struggle financially, may mga pastor na napapagod sa ministry, may mga church members na may conflict sa isa't isa at may mga Christian families na may mga internal problems. Hinihiling po namin na bigyan ninyo ng unity ang body of Christ, na strengthen ang mga believers na may weak faith at na gamitin ang church as powerful instrument ng evangelism para sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Bigyan din po ninyo ng boldness ang mga Christians na maging effective witnesses sa kanilang mga workplaces, schools at communities. Para din po sa mga hindi pa converted na kakilala namin, may mga friends po kami, workmates, neighbors at family members na hindi pa tumatanggap kay Jesus Christ bilang kanilang personal Lord and Savior. Alam po namin na kayo ay hindi nagnanais na may mamatay, kundi na lahat ay makapagbalik loob, ayon sa 2 Pedro 3:9. Kaya po hinihiling namin na i-prepare ninyo ang kanilang mga puso para tanggapin ang gospel message. Bigyan po ninyo kami ng opportunity na maging effective witnesses sa kanila through our lifestyle, our words, at our actions. Gamitin po ninyo ang mga circumstances sa kanilang buhay para ipakita sa kanila ang kanilang need for salvation. Para din po sa aming online community na nagfo-follow sa ministry na ito, salamat po na may mga tao na committed na makipag-connect sa spiritual content at na gustong mag-grow sa kanilang relationship sa inyo. May mga subscribers po namin na may personal struggles, family problems, financial difficulties, health issues at spiritual questions na nangangailangan ng guidance. Hinihiling po namin na gawing instrument kaming para ma-encourage sila, ma-strengthen ang kanilang faith at ma-inspire na patuloy na mag-trust sa inyong goodness at faithfulness. Bigyan po ninyo din ng discernment ang mga viewers na makakadistinguish ng biblical truth mula sa mga false teachings na kumakalat ngayon. Ngayon po ay lilipat kami sa more practical aspects ng aming panalangin. Specifically, yung mga concerns namin tungkol sa provision, work opportunities at financial stability. Alam po ninyo na marami sa amin ay may mga practical needs na kailangan tugunan. Monthly bills, food expenses, clothing, transportation, educational expenses, medical bills, at iba pa pang mga regular financial obligations.
Hindi po kami nag-iisip lang ng spiritual things. May mga physical at material needs din kami na parte ng aming daily reality. Salamat po sa verses sa Mateo 2:26 na nagsasabing, "Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik, ni nag-aani, ni nagtitipon sa mga kamalig. Gayon may pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba kayo ay lalong mahalaga kaysa sa kanila?" Ito po ay reminder sa amin na kayo ay provider God na nag-take care ng lahat ng inyong creation at lalo na naman ng mga taong ginawa ninyo sa inyong image at likeness. Kaya po may confidence kami na hindi ninyo kami pababayaan sa aming mga financial needs. Sa Filipos 4:19 din po nakasaad na, "At tutugon ng aking Diyos sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mayamang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Salamat po na hindi kayo limited sa mga human resources para ma-provide ang aming mga needs. Kayo po ay may access sa infinite wealth ng universe at walang shortage sa inyong ability na magbigay ng lahat ng kailangan namin para sa comfortable at stable na buhay. Kaya po ngayong umaga na ito, hinihiling namin sa inyo na magbukas ng mga doors of opportunity para sa mga taong nangangailangan ng trabaho. May mga kakilala po kaming matagal ng unemployed. May mga fresh graduates na hirap makakuha ng first job nila. May mga experienced professionals na na-lay off mula sa previous work nila. At may mga business owners na nahihirapan makakuha ng mga customers. Hinihiling po namin na i-connect ninyo sila sa mga tao na makakatulong sa kanila na makakuha ng decent income. Whether through traditional employment, freelance opportunities, business partnerships, o ibang creative ways ng pagkakaroon ng livelihood. Para din po sa mga may current work na hinihiling namin na protektahan ninyo ang kanilang job security, na bigyan ninyo sila ng good relationship sa kanilang mga boss at co-workers, na gawing productive at efficient sila sa kanilang mga tasks, at na magkaroon sila ng opportunities for career advancement at salary increase. May mga tao po na stuck sa low-paying jobs dahil walang ibang available opportunities sa kanilang area or dahil limited ang kanilang skills or education. Kaya po hinihiling namin na magbigay kayo ng ways para ma-upgrade nila ang kanilang capabilities through trainings, additional education, o mentorship programs na makakaatulong sa kanila na mag-qualify for better positions. Para din po sa mga entrepreneurs at business owners, alam po ninyo na may mga tao na nag-invest ng kanilang savings, time at effort para mag-start ng business, hoping na magkaroon sila ng better financial situation para sa kanilang mga pamilya. May mga small business po na nag-struggle dahil sa competition, limited capital, lack of customers o iba pang operational challenges. Hinihiling po namin na bigyan ninyo ng wisdom ang mga business owners na gumawa ng sound business decisions, na magkaroon sila ng innovative ideas para ma-improve ang kanilang products o services, at na makonect sila sa mga customers na magbibigay ng consistent income sa kanilang business. Hinihiling din po namin na turuan ninyo kami ng proper financial management at stewardship. Marami po sa amin na kahit may income, nahihirapan pa rin dahil hindi kami marunong mag-budget, nag-overspend sa mga hindi essential na bagay, o hindi kami nagsasave para sa emergency situations. Sa 1 Timoteo 6:10 po, nakasaad na ang pagkamatakaw sa salapi ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya po hinihiling namin na turuan ninyo kami na i-prioritize ang spiritual values over material accumulation, na maging content sa mga blessing na natatanggap namin at na maging generous sa mga taong mas nangangailangan kaysa sa amin. Sa Kawikaan 21:5 din po nakasulat na ang mga plano ng masikap ay nagiging kayamanan lamang, ngunit ang lahat ng nagmamadali ay nagiging salat lamang.
Kaya po hinihiling namin na bigyan ninyo kami ng patience at discipline na mag-work hard para sa aming mga goals nang hindi nagre-resort sa mga dishonest o unethical na paraan ng pagkakaroon ng pera. May mga tao po na natutukso na mag-gambling, mag-invest sa mga scam opportunities o gumawa ng mga illegal activities dahil gusto nila ng instant wealth. Protektahan po ninyo kami mula sa mga ganitong temptations at turuan ninyong kami na ang real prosperity ay galing sa hard work, integrity, at sa blessing ninyo sa aming mga legitimate efforts. Ngayon po ay magde-declare kami ng mga prophetic words at declarations base sa mga promise na nakasulat sa inyong salita. Naniniwala po kami na ang mga salita na lulabas sa aming mga bibig, kung ito ay aligned sa inyong will at based sa biblical promises, ay may power na mag-create ng positive changes sa aming mga circumstances. Hindi po ito magic o manipulation. Ito po ay faith in action na nagre-recognize sa authority na binigay ninyo sa aming bilang mga believers na mag-declare ng inyong truths sa aming mga sitwasyon. Nagde-declare kami ngayong umaga na ito na ang araw na ito ay araw ng breakthrough para sa lahat ng mga tao na makikinig sa panalangin na ito. Base po sa Deuteronomio 28:2 na nagsasabing, "At darating sa iyo ang lahat ng pagpapalang ito at aabutin ka kung inyong susundin ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos." Nire-release namin ang aming faith na ang mga blessing na nakalagay sa verse na yan ay mamanifest sa aming mga buhay ngayong araw na ito at sa mga susunod pa naming araw. Nagde-declare kami na ang aming mga pamilya ay protektado mula sa lahat ng uri ng kasamaan, accidents, sakit at spiritual attacks. Base po sa awit 91:10-11 na nagsasabing, "Hindi aabot sa iyo ang kasamaan, ni ang salot ay hindi lalapit sa inyong tolda, sapagkat iuutos niya sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, nabantayan ka sa lahat ng inyong mga daan." Nagtitiwala kami na may divine protection na nakakover sa amin at sa mga mahal namin sa buhay habang lumalabas kami sa aming mga gawain ngayong araw. Nagde-declare din kami na ang aming mga financial needs ay tutugon ninyo ayon sa inyong riches in glory. Base po sa verse sa Filipos 4:19, wala kaming worry o anxiety tungkol sa aming mga bills, expenses at financial obligations dahil may complete assurance kami na kayo ay faithful provider na hindi nagkukulang sa mga taong umasa sa inyo. Nagde-declare kami na unexpected blessings, opportunities at provisions ay darating sa aming mga buhay sa mga paraan na hindi namin ini-expect, pero na magmamagnify ang inyong goodness at faithfulness. Nagde-declare kami na ang aming mga trabaho ay secure, productive at beneficial hindi lamang sa amin kundi sa mga taong makakasalamuhan namin. Base po sa Colossus 3:23 na nagsasabing, "At anumang gagawin ninyo ito ng buong puso na para sa Panginoon at hindi sa mga tao." Nagko-commit kami na gawin ang aming best sa lahat ng assigned tasks namin at maging good testimony ng aming Christian values sa aming mga workplaces. Nagde-declare kami na ang aming mga anak ay lumaki na may godly character, na protektado mula sa bad influences at na magkaroon ng successful future ayon sa inyong will para sa kanilang mga buhay. Base po sa Kawikaan 22:6 na nagsasabing, "Turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran at pagkatanda niya ay hindi niya ito iiwan." May tiwala kami na ang proper training at guidance na binibigay namin sa kanila ay magbubunga ng positive results sa kanilang adulthood. Nagde-declare kami na ang mga sakit sa aming katawan ay gagaling dahil kayo ay Jehovah Rapha, ang Diyos na gumagaling. Base po sa Isaiah 53:5 na nagsasabing, "Ngunit siya'y nasugatan dahil sa aming mga pagsalangsang, siya'y nadurog dahil sa aming mga kasamaan. Ang parusa ng aming kapayapaan ay suma sa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga sugat tayo'y nagsigaling." Naniniwala kami na may healing virtue na available para sa lahat ng mga physical, emotional,
at spiritual conditions na aming nararanasan. Base po sa Roma 8:37 na nagsasabing sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang umibig sa atin. Nagde-declare kami na tayo ay more than conquerors sa lahat ng challenges na haharapin namin ngayong araw. Walang problema na mas malaki sa inyong power. Walang situation na hindi ninyo kayang i-turn around for our good. At walang enemy na makakapanalo sa amin dahil kayo ay nasa aming side. Base po sa Jeremiah 12 na nagsasabing, "Mabuti ang inyong nakita sapagkat ako'y nagbabantay sa aking salita upang ganapin ko." May confidence kami na lahat ng mga promise na ginawa ninyo sa aming salita ay matutupad sa tamang panahon. Hindi kayo nagsisinungaling at hindi kayo nagcha-change ng isip. Ang mga sinabi ninyo ay mangyayari regardless of how impossible it may seem sa human perspective. Nagde-declare din kami base sa Malakias 3:10 na dalhin ninyo ang lahat ng ikasangpuan sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako rito, ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubukasin para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala na hindi ninyo makakaya. Salamat po na may promise kayo na magre-reward sa mga taong faithful sa tithing at sa pagiging generous sa inyong work. Kaya naman nagko-commit kami na maging faithful stewards ng mga resources na ibibigay ninyo sa amin. Sa Sagang Korinto 9:8 din po nakasaad na, "At maaaring gawing sagana ng Diyos sa inyo ang bawat biyaya, upang sa lahat ng bagay kayo'y laging may kasapatan at maging marami sa bawat mabuting gawa." Nagde-declare kami na hindi kami magiging selfish sa mga blessing na matatanggap namin, kundi magiging blessing din kami sa mga taong makakasalamuhan namin through acts of kindness, generosity, at service. Habang nagtatapos na ang aming panalangin, hinihiling namin sa inyo na i-seal ang lahat ng mga prayers, declarations at intercessions na ginawa namin sa powerful name ni Jesus Christ. Alam po namin na walang prayer na umabot sa inyo na hindi dumaan kay Jesus bilang our mediator at advocate. Sa 1 Timoteo 2:5 po nakasaad na sapagkat isa lamang ang Diyos at isa rin lamang ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya po sa kanyang name lang namin maaasahan na matatanggap ninyo ang aming mga healing at na matutugon ninyo ang mga needs na ini-express namin. Salamat po na binibigyan ninyo kami ng privilege na mag-approach sa inyong throne of grace na may confidence at walang fear. Sa Hebreo 4:16 po nakasulat na lumapit nga tayo ng may kapangyarihan sa luklukan ng biyaya upang tayo'y makatanggap ng awa at makasumpong ng biyaya na magiging tulong sa oras ng pangangailangan. Hindi po kami deserve ng ganitong access sa inyo, pero dahil sa sacrificial death ni Jesus sa cross, nabuksan ang direct line of communication between heaven and earth. Salamat din po na hindi ninyo kami judge based sa aming mga kasalanan at shortcomings. Sa 1 Juan 1:9 po nakalagay na kung ipinahahayag natin ang aming mga kasalanan, siya'y tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa aming mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Kaya po may peace kami na ang mga mistakes namin sa nakaraan ay hindi hadlang para marinig ninyo ang aming mga prayers ngayon. Ngayon po ay i-consecrate namin ang mga susunod na oras ng araw na ito sa inyong service at glory. Hinihiling namin na gawing vessel ninyo ang aming mga katawan para sa inyong purposes. Sa Roma 12:1 po nakasaad na, ipinamamanhi ko nga sa inyo mga kapatid sa pamamagitan ng mga habag ng Diyos na iharap ninyo ang inyong mga katawan na buhay na handog, banal, kaaya-aya sa Diyos na siyang inyong makatwirang paglilingkod. Ang meaning po nito ay ang bawat galaw namin, bawat salita namin, at bawat desisyon namin ay dapat aligned sa inyong will at directed towards bringing honor sa inyong name.
Hiling namin na ang mga mata namin ay makakita ng mga opportunities na makapag-serve sa aming kapwa. Ang mga tenga namin ay makarinig ng mga calls for help mula sa mga taong nangangailangan. Ang mga bibig namin ay maging instruments ng encouragement, comfort at wisdom sa mga taong makakausap namin. Ang mga kamay namin ay magawa ang mga good works na inihanda ninyo beforehand para sa amin. Ang mga paa namin ay makapunta sa mga lugar na kailangan ng aming presence at ministry. Hiling din namin na protektahan ninyo ang aming mga isipan mula sa mga negative thoughts, worries, doubts at fears na maaaring mag-dominate sa aming consciousness ngayong araw. Sa 2 Korinto 10:5 po nakasulat na, "Ginigiba namin ang mga matalinong pag-iisip at bawat mataas na bagay na tumataas laban sa kaalaman ng Diyos at dinadalang sakop ang bawat pag-iisip sa pagsunod kay Kristo." Kaya po hinihiling namin na bigyan ninyo kami ng mental discipline, na i-reject ang mga thoughts na hindi aligned sa inyong truth at na mag-focus sa mga bagay na positive, encouraging at faith-building. Hiling namin na ang aming mga emotions ay maging stable at balanced ngayong araw. May mga pagkakataon po na nagiging overwhelmed kami ng stress, frustration, disappointment o loneliness dahil sa mga circumstances na aming nararanasan. Pero hinihiling namin na ang joy of the Lord ang maging aming strength ayon sa Nehemias 8:10. Bigyan ninyo po kami ng supernatural peace na hindi dependent sa external conditions, kundi sa internal assurance na kayo ay in control ng lahat ng mga nangyayari sa aming buhay. Para din po sa mga relasyon namin sa ibang tao, hinihiling namin na gawing peacemakers kami sa lahat ng interactions namin. Sa Mateo 5:9 po nakasaad na, "Mapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y tatawagin anak ng Diyos." Huwag po kaming gawing source ng conflict, division o negativity sa mga grupo na kikinabangang namin. Instead, gawing instruments ninyo kami ng unity, understanding at love sa lahat ng mga taong makakasalamuha namin. Committed po kami na hindi magiging judgmental sa mga taong may different opinions, beliefs, or lifestyles from ours. Hinihiling namin na bigyan ninyo kami ng compassionate heart na makakita ng potensyal ng bawat tao para sa transformation at redemption. Hindi po namin trabaho na mag-condemn ng ibang tao. Ang aming role ay maging loving witnesses ng inyong grace at truth. Salamat din po na binibigyan ninyo kami ng assurance na ang lahat ng mga prayer na ginawa namin ngayong umaga ay naririnig ninyo at i-consider ninyo base sa inyong infinite wisdom. May mga healing po namin na matutugon ninyo immediately. May mga request na may kasamang waiting period para sa aming own good. At may mga prayers na answereran ninyo in ways na different from our expectations, pero mas better para sa aming spiritual growth. Ang commitment po namin ay hindi maging impatient kapag hindi agad natutugon ang mga prayers namin. Sa Isaias 40:31 po nakasulat na, "Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila'y magsisipagpakpak na gaya ng mga agwila. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Sila'y magsisimadya at hindi manlalata." Kaya po matututo kaming mag-wait sa inyong perfect timing habang patuloy naming ginagawa ang aming part na maging obedient sa inyong commands. Sa huli po, ang pinaka-importante sa amin ay hindi ang mga material blessings na matatanggap namin, kundi ang opportunity na maging closer sa inyo at na maging more like Christ sa aming character at behavior. Yan po ang ultimate goal ng aming faith journey. Hindi lamang ang magkaroon ng comfortable life dito sa earth, kundi ang mag-prepare para sa eternal life sa inyong presence sa heaven. Kaya po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sinasara namin ang panalangin na ito na may malaking pasasalamat sa inyo para sa privilege na makipag-communicate sa inyo ngayong umaga. Lahat po ng glory, honor at praise ay sa inyo lang dapat mapunta dahil kayo lang
ang worthy ng lahat ng worship at adoration. Amen at amen. Mga kapatid, habang nagtatapos ang aming mahabang panalangin ngayong umaga, hinihikayat ko kayong mag-leave ng comment sa baba ng video na ito. I-share ninyo kung ano ang mga specific na blessing na hinihingi ninyo sa Panginoon para sa araw na ito. May mga particular ba kayong prayer requests na gusto ninyong i-share sa community namin? Maraming viewers dito na handang makipag-agree sa prayer para sa inyo at walang ibang mas powerful kesa sa united prayer ng mga believers na may iisang puso at layunin. Hindi ninyo dapat kalimutan na mag-subscribe din sa channel na ito at i-turn on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga upcoming videos namin na puno ng spiritual encouragement, biblical teaching, at powerful prayers na makakatulong sa inyong daily walk of faith. Marami pa kaming mga content na in-prepare para sa inyo na mag-inspire at mag-strengthen ng inyong relationship sa Panginoon. Maligayang umaga sa inyong lahat at sana ay maging blessed, productive at meaningful ang buong araw ninyo. Naway ma-experience ninyo ang presence ng Panginoon sa bawat gawain na gagawin ninyo at naway maging blessing kayo sa mga taong makakasalamuhan ninyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video, panatilihin ninyo ang inyong faith na malakas, ang inyong hope na hindi natitinag, at ang inyong love para sa Panginoon at sa kapwa na walang hangganan. Ang Diyos ay pagpalain kayong lahat at naway patuloy ninyong maramdaman ang kanyang peace, love at guidance sa bawat araw ng inyong buhay. Amen.